Kumuha na nga po pala ako ng puno ng kamoting kahoy na gagamitin ko sa pambakod dito sa bakuran ng bagong tahanan namin. At may nagbigay nga po sa amin ng bulaklak ng katuray. Ito nga yung tinanghalian namin, kaya napakasarap nga ng tanghalian namin ngayon. Syempre, bago natin umpisahan ang lahat ng trabaho natin, kain muna tayo ng umagahan para may lakas ang katawan natin. Bali, aalis muna saglit sila Arnie kasi may duty siya sa barangay nila. Kaya maaga rin siyang naligo at gumayak. Ito nga po palang inulam namin sa umagahan namin. Papaitan nga yan galing sa pamilya niya kasi doon nga siya naghapunan kahapon at nag-uwi nga siya ng mauulam namin kinabukasan. Pagkaalis pala nila Arnie, may dumating na tao at nakausap ko nga rin ng medyo may katagalan kaya late na rin ako nakapag-umpisa gumawa dito sa bahay. Pagkaalis ng mga taong nakausap ko kanina, inumpisahan ko na rin agad ang maglinis. Kailangan ko rin habulin ang oras para makakuha pa ako ng maraming video para sa vlog ko. Kasi may usapan kami nila Arnie na mamaya pupuntahan namin yung mga hayop namin na pinaalaga para na rin maipakita namin sa inyo kung ano na lang yung hayop na meron kami para makita din namin ulit kung malalaki na ba sila. Tapos kung magwales, magsasaing na rin ako para sa pananghalian namin. Para pag uwi nila Arnie, ulam na lang din ang lulutuin. Tapos kung isa lang yung sinaing at habang hinihintay kong maluto, inumpisahan ko naman maglinis dito sa bakod. Kinapitan na rin kasi ng maraming damo itong dating bakod nila dito. Bali, dalawang hagwire nga lang yung nilagay nila dito kaya malalaki lang din itong butas ng bakod. Kaya pasok na pasok din yung mga manok dito. Nagbawas na rin ako ng damo kabilaan ng bakod para pag tinaniman ko ng puno ng kamoting kahoy mas maganda naman tignan. Ayan, kahit papano naman medyo malinis ng tignan kumpara sa unang araw namin dito. Bali, hanggang dito lang muna sa bungad ang nalinis ko at sa mga susunod na araw ko na lang itutuloy. Medyo may kalawakan din kasi itong area na sakop ng inuupahan namin kaya medyo may kahabaan din yung bakod dito sa magkabilaang gilid at sa likod. Habang naglilinis pala ako dito ay pinuputol ko na rin yung matataas na sanga ng poste ng bakod. Magagamit ko rin kasi to pandagdag sa puno ng kamoting kahoy na itutusok ko dito sa gilid ng bakod at magsisilbing poste na rin. Hindi ko rin pala natapos ang paglilinis ng puno ng saging nung nakaraang araw kaya itutuloy ko naman ngayon yung mga hindi ko pa nalinisan. Parehas lang sa ginawa ko nung nakaraan, yung mga tinatanggal kong dahon o kaya naman ay suhi, inilalagay ko lang rin yan sa puno ng saging para dyan na mabulok at magsilbing pataba. Madalas ko din talaga tong ginagawa kapag may mga puno ng saging sa paligid ng bahay na tinitirahan ko. Ayoko kasing makitang liblib ang paligid. Gusto ko maaliwalas tignan at para na din mas presko. Kapag kasi hindi rin natin tinanggal yung tuyong dahon ng saging at hinayaan lang natin kumapal ng kumapal, pwede rin yan tirahan ng ahas. Pag kasi masukal o madamo ang paligid natin ay mas marami ding lamok. Bali 7 araw na nga kami dito, napakarami pa ding lamok dito sa paligid lalo na sa loob ng bahay. Mas lalo na nga nung unang araw namin dito, napakaraming lamok. At ayan na nga, dumating na sila Arnie, saktong naghuhugas ako dito ng mga hugasin, pinagbomba niya nga ako ng tubig. Kailangan din talaga no, kapag ganito ang source ng tubig nyo, kailangan may taga-bomba ka para mas mabilis matapos ang trabaho mo. Kanina nga pala ay nagpunta rin dito yung nagbigay sa amin ng lamesa at upuan. May dala nga silang katuray. Kaya naman tuwang-tuwa sila Arnie kasi yan nga ang paborito niya. Ilocano kasi siya kaya wag na kayong magtaka kung bakit mahilig siya sa ganyang ulam. Bali sa kanya nga lang din ako nakakakain yan kasi sa totoo lang bibihira ako makakain yan. Saka hindi ko rin nahilig kainin yan dahil nung una kong natikman yung ganito ay hindi ko nga nasarapan. Siguro yung naulam ko nga noon ay lutong Tagalog nga ata yun. Yung sila Arnie na nga ang nagluto nung nagulam kami nito, abay mapapailang bulos ka talaga ng kanin. Madalas kasi sa mga Ilocano sigurado masasarap yan silang magluto. Bali ganito nga lang pala niya nililinis, meron nga siyang tinatanggal sa gitna. Ayan nga, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Bali sila Arnie pa lang magluluto ng katuray kasi alam nyo na siya ang Ilocano sa aming dalawa kaya siya ang mas masarap magluto ng katuray. Minsan nga natatanong ko yun sila Arnie kung ano ang sikreto nilang mga Ilocano, bakit laging masarap ang luto nila. Kahit nga yung mga simpleng gulay lang kayang-kaya nilang pasarapin kahit walang sahog. Habang niluluto nga nila Arnie yung katuray ay kumuha na nga rin ako ng puno ng kamoting kahoy. At ito nga yung gagamitin kong pantusok dito sa bakod. Bali lalagyan ko muna ng tulis ang bawat dulo nito para mas madaling itusok sa lupa. Bali marami nga po pala akong itutusok dito na puno ng kamoting kahoy para maging maliit nga yung butas ng bakod. Kaya kailangan ko pang makakuha ng maraming kamoting kahoy para mapagdikit-dikit ko sila. Mas maganda rin kasi tignan kapag dikit-dikit sila tapos kapag nga nagdahon na yung bawat dulo nila. Kaya rin kamoting kahoy ang naisip kong ibakod dito kasi doble nga yung pakinabang. Nabakuran na nga yung paligid natin at pag tinubuan pa ng dahon ay pwede pa natin makuhanan ng mauulam. At ayun na nga, tapos na magluto sila Arnie. Bali may piniritong isda nga rin dyan at eto na nga yung katuray. Naghiwa nga rin siya ng hilaw na kamatis na merong halong bagoong. Meron pa nga rin natira yung papaitan na ulam namin kanina. At ayun na nga, kakain na kami pero ipagpapasalamat muna namin ito. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing at sa lahat ng pagkain na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Tara po, kain na tayo. Bali nandito nga rin po pala yung dalawang pinsan nila Arnie na si Gloria at si Annabel. Medyo mahiyaan nga sila kapag nakaharap
humarap sa amin sa pagkainan. Pero lagi ko naman sinasabi sa kanila na kapag kasama nga nila kami ay turing na nila kami parang tunay na kapatid. Nakakatuwa lang din yung mga bata na yan kasi naaasahan din namin yan nila Arnie kapag kailangan namin ng tulong, kapag maglilinis o kaya naman may hahakutin kaming gamit. Isa pa nga nakakatuwa sa kanila, hindi rin sila mapili sa pagkain. Kung ano nga lang yung nakahain sa pagkainan namin, ayun lang din ang kakainin nila. Masaya lang din at sobrang natutuwa ko kapag may nakakasama kami nila Arnie sa pagkainan. Mas lalo kasing nakakaganang kumain kapag marami kayo. Masaya nga kami dyan kasi nagkukwentuhan nga kami tungkol sa vlogging. Gusto kasi namin nasubukan din nilang mag-vlog. Habang nandito pa kami nila Arnie na pwedeng umalalay sa kanila. Pagtapos nga namin kumain ay nagpilit nga sila na raw ang maghuhugas ng kinainan namin at ayun, pinagbigyan na nga din namin. Bago sila umuwi, nagkaroon din kami ng kaunting banding sa pagkuha ng sampalok at ayan, umakyat nga kami. Masarap kasi magkain ng sampalok lalo na nga kung hilaw na hilaw pa. Yun nga lang, konti lang nakuha namin dyan kasi konti nga lang din yung bunga ng puno. Pagtapos namin manguha ng sampalok ay umuwi na rin sila agad at hanggang dito na lang din po pala muna tatapusin ang video na to. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at sa lahat ng palaging nagko-comment at nag-share.